Si Joey ay batang laging may alitan sa alon ng kanyang isip. Malikot ang kamay, mabilis ang yapak, at ang mga tanong ay hindi nagtatapos sa bibig niya. Lumaki siya sa isang maliit na baryo kung saan ang araw ay maagang bumangon at ang gabi ay may sariling hininga. Ang bahay nila ay isang kubong may silong, may maliit na bakuran na may punong bayabas at kalabaw na tahimik na kumikindat sa dapit hapon. Si Lolo Martin ang nagpuno sa kanya ng kwento, mga lumang paalaala, payo tungkol sa punso at ang mga pangungusap na dapat igalang dahil sa dala-dalang kapangyarihan. Sa bahay, si Tintin, ang ate niyang may hawak sa pag-asa, nagtatrabaho sa paaralan at nag-aaral pa rin, palaging nag-aabang sa pag-uwi ng mga tinapay at sa mga liham na hindi dumadating. Ganitong mundo ang kinikilala ni Joey. Magaspang ang lupa, maanghang ang tiya tuwing maulan, at may mga batas na mas matibay kaysa sa anumang pader. Kung gusto ninyo ng kwento na magpapaantig at magpapakaba hanggang sa huling hininga, manatili kayo hanggang matapos. Huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang maliit na kampanilya para hindi mahuli sa susunod na kwento. May mga bagay na mas mabuting marinig ng buong pamilya. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, mag-iwan ng like at comment. Aling bahagi ang naging paborito ninyo at kung may kahalintulad kayong karanasan sa inyong baryo. Ang araw nang makita ni Joey ang maliit na baston ay parang anumang araw sa tampok ng kanilang bakuran. May palayok na kumukulo sa apoy, may manok na umiikot sa bakuran at ang amoy ng bagong araro mula sa bukid ng kapitbahay. Naglalaro siya noon sa ilalim ng bayabas, nagtatago sa lilim at nagpapaligsahan kung sino ang makakahuli ng pinakamaraming tipaklong. Sa isang sandaling pag-ihip ng hangin, may nahulog mula sa ilalim ng punso, isang maliit na bagay na kumikinang sa liwanag ng hapon. Hindi ito gintong singsing tulad ng nasa kwento ni Lolo, parang kahoy na piniharan ng malagintong likido, payat at may ukit na parang maliliit na ulap. Nang hawakan niya, parang may malamig na kislap na dumaloy sa palad niya at tumigil ang mundo sa simpleng tunog ng mga kuliglig. Mabilis siyang nagtataka, ngunit mas mabilis pa ang pagkilos niya. Babe, lumalabas ang isip ni Joey sa tuwing nakakakita ng kakaiba. Ano kaya ito? Dapat ba siyang mag-uwi? Ano ang sasabihin ni Lolo? Binalot niya ang baston sa lumang tela at itinago sa ilalim ng higaan, ngulit hindi niya maiwasang titigan ito tuwing madilim at tahimik ang silong. Hindi siya natulog ng maayos, may panaginip siyang paulit-ulit, isang kagubatan na may liwanag na nagmula sa loob ng lupa at isang batang diwende na tumatalon sa paligid ng puno, tumatawa ng malambing sabay hawak ng isang baston. Kinabukasan, naglakad siya papunta sa punso na may kakaibang kilabot at pananabik. Doon niya nakita si Buknoy, maliit, may balat na tila may liwanag at ang mga mata ay bilog na parang kwintas. Hindi pwedeng magkamali. Puting diwende ito, ang tipo na sinasabing tumutulong kapag totoo ang puso ng tao. Tumayo si Buknoy sa ibabaw ng isang maliit na damuhan at nang makita niya si Joey, ngumiti siya na may kakaibang kapayapaan. Huwag ninyo kaming gambalay, mahina ngulit matatag na tinig ni Lolo Martin mula sa gilid ng punso, nagmamasid gaya ng albularyong sanay na sa mga bagay na hindi nakikita ng iba. Hindi purong laro ang damo sa ilalim ng punso, Joey. Lumapit si Joey nang may kombinasyon ng takot at kaguluhan. Hindi niya sinabing kinuha niya ang baston. Hindi niya kailangang magsinungaling. Naiintindihan ni Lolo ang mga sandaling iyon nang hindi nagsasalita. Tinuro ni Lolo ang baston sa lupa at tumahimik. Nakita mo yan, sabi ni Lolo pagkatapos ng maiksing sandali. Bastong ngayon ng puting diwende. May sugo siya sa mundo natin kapag maamo ang puso at malinis ang intensyon. Igalang ninyo. Iyon ang simula ng pagkakaibigan nila ni Buknoy. Hindi sila magkapareho sa laki, ngulit magkapareho sa pagiging walang takot sa pag-ibig.
Madalas umuuwi si Joey na may daladalang maliit na pagkain, kutsinta na binili niya sa tampo ni Aling Nena, bunga ng bayabas na medyo pagkatapos ng tingga at inilalagay iyon sa gilid ng punso. Maliliit na palaro ang gawa sa kawayan ang lagi ring dumarating at tuwing kusang nawawala ang bakal na kutsinyo sa kusina, dahan-dahan na ring itong bumabalik matapos siyang magsabi ng pasensya sa isang gabi. Pinagsasabihan siya ni Buknoy ng mga tuntunin, huwag sumira sa punso, huwag kumuha ng labis, kapag may narinig na kakaiba sa gabi, huwag tumakbo ng nag-isa at huwag hahawiin ang mga ugat na nakatali sa ilalim ng lupa. Pinuruan din ni Buknoy si Joey kung paano gamitin ang maliit na baston. Sa simula, simpleng galaw lang, diin sa palad, marahang hawak, 3 tapik sa kahoy na parang pulso at pagbigkas ng salita, tanggol. Hindi magical na basta-basta, may tunog na dapat, may templa ng intensyon at may hangganan din. Nang una niyang subukan, huminga siya ng malalim at pinukpok ang kahoy ng 3 beses. Lumabas ang usok na hindi nakapapasok ng mantsa sa loob ng bahay, parang maliit na kaluluwa ng liwanag ang pumailan lang at naglaro sa silong bago tuluyang mawala. Hindi ka dapat maglibang na ginagamit ang ganito para mag-abuso, mahigpit ngulit mahinahong paalala ni Buknoy. May hangganan ang supot at may kapalit ang bawat utang. May dala na rin siyang supot isang gabi, maliit, gawa sa telang may burda at kapag binuksan ni Joey, may mga tinapay at mani na para sa isang linggo. Ngunit hindi nabubusog. Kada umaga, iilan lang ang nakadelay, hindi sapat para bayaran ang buong taon. Ang supot ay paalala, biyaya, hindi karapatan. Hindi napigilan ang pagkabighani ni Joey. Ang pagiging may hawak ng bagay mula sa mundong hindi karaniwan ay may kanya-kanyang timbang. Sa araw, siya ang batang tumutulong sa bukid, nag-aalalay sa Tintin sa pag-uwi ng bulto at naglilinis ng silong. Sa gabi, siya ang nag-iingat ng isang lihim na kislap. Kung minsan, habang natutulog siya, naririnig niya ang mga yapak ng sinumang hindi niya makitang naglalakad sa bakuran. Isang gabi, pagkatapos ng pag-ulan, may mga bakas sa lupa. 3 sunod-sunod na pilas ng maliliit na paa na tumatago sa gilid ng punso at huminto sa pinto ng kanilang bahay. Hindi ito laro. Hindi rin ito simpleng liwanag ng buwan na naglalaro sa lupa. Nang lumapit si Joey sa punso upang magtanong kay Buknoy, nakita niya itong nag-aalimpuyo sa isang silid ng hangin. May sumunod, mahina ang salita ng diwende. May itim na anino na lumalapit mula sa dulo ng gubat, hindi tulad ng mga naglalaro lang kami noon. Lumalakas ang takot ni Joey, ngulit may mas malakas na pang-ibig sa puso niya na nagpupugay para protektahan ang kanyang pamilya. Sa kusina, naroon si Tintin, nagbabanak ng linyang maging hawa at cool pa ring nagsasabing, entry-level ka na sa pagiging bantay, wala kang choice kuya, wag lang pabayaan si Lolo. Halos walang oras para mag-alinglangan, may mga palatandaan na hindi maaaring ipagsawalang bahala, mga manukan na natangay ng takot, mga ilaw na namamatay bago pa man umabot sa gitna ng kalsada, at ang mga tao sa baryo na nagsimulang magduda na may kakaibang gumagalaw sa gabi. Pag-uwi ni na Joey na Tintin isang gabi, nararamdaman nilang may malamig na hangin sa loob ng bahay. Isang panginginig ang dumaan sa sahig ng silong at sa kama ni Lolo may maliliit na gasgas ng kuko sa hagdan. Nagtataka si Joey, paano ito nangyari? Bakit parang may nagdudulot ng panunuyo at pagsupil sa kakahimikan? Hindi sumasagot si Lolo agad, ngunit nang tingnan ni Joey ang mga mata nito, may kakaibang kulay, may bakas ng sugat sa pisngi, hindi napakalalim ngunit sapat para magdulot ng pag-aalala. Inatake, mahinang sabi ni Lolo, hindi pa malala, ngunit hindi ito gawa ng tao. Sa susunod na umaga, habang ang araw ay kumakawala sa silong, nagpunta si Joey sa malapit na palayan upang tumulong, subalit ang isip niya ay nasa pag-ikot ng mga pangyayaring nagdaan. Bawat pag-ikas ng tanggol sa kanyang labi ay tila pumapasok sa loob ng isang panaginip, hindi basta-basta tunog, kundi kasaysayan ng pangungusap na may bigat.
Nang gabing iyon, inutusan ni Lolo siya na manatili sa loob, ngunit alam ni Joey na hindi sapat ang pag-iiwan lamang sa loob ng bahay kapag ang panganib ay nasa labas. Naaalala niya ang sinabi ni Buknoy, kapag may umalis na pusong inosente, may daan pa. Kapag tumanda ang puso, nagsasara ang pasukan. Ang baston ay hindi para sa pagmamay-ari, ito ay responsibilidad. Isang gabi, hindi niya napigilan ang paglabas. Dala ang baston at naka-envelope sa bulsa, dahan-dahan siyang naglakad palapit sa dulo ng bakuran. Ang mga bituin ay tila nagmamasid, ngulit kakaiba ang liwanag sa paligid, parang may anino na sumasabay sa kanya, sumusunod sa bawat hakbang. Hindi ito mabilis, parang sumusunod sa ritmo ng kanyang binti, at kapag huminto siya, tumigil din ang anino. Nakaramdam siya ng kakaibang lamig na hindi dulot ng hangin, isang presensya na hindi nakikitang kamay na sumusubok humawak sa iyong balikat. Tinibag ni Joey ang baston sa hangin, 3 malalakas na tapik sa kahoy. Tanggol, bunyag niya, at sa bawat tapik ay parang dumurog ang ilang bahagi ng kadiliman. May liwanag na lumabas ng sunod-sunod, maliit na bulan ng ginto na nagpalibot sa kanya, lumulutang at kumikislap sa liwanag ng buwan. Ngunit may isang bagay na hindi nagbago, ang anino ay nanatiling naroon, hindi natitinag. Nakaramdam ng isang kamay sa kanyang balikat, hindi malubha, ngunit sapat para mapagising ang lahat ng mga sentido. Lumingon siya at sa isang saglit na imahen, nakitang naglalakad sa likod niya ang isang nilalang na hindi niya agad maihahambing sa sinuman sa mga kwento ni Lolo. Hindi ito aswang na kumikinang ng mata at lumilipad. Mas mababa ang porma niya, may balihibo sa mga braso at isang tingin na parang gutom. Hindi gutom sa laman, kundi gutom sa takot at pag-iisa. Nagpasya siyang tumakbo. Mulit bago makalayo, isang boses ang bumulong at ito ay pamilyar. Ang humahagis ng malamig na salita na parang bungo sa gabi. Sumunod ako dahil ako'y gutom na ng sigla ng buhay. Bulong na walang laman, mulit puno ng banta. Iiwan mo ba ang lahat at tatakbo? Hindi niya narinig ang tugon sa sarili. Ang puso niya ay tumitibok ng parang ipakita ang kabataan, bilis, lakas at hindi pagsuko. At sa pagtalon ng kanyang pakiramdam, natandaan niya ang sinabi ni Lolo. Ang baston ay proteksyon, hindi lang ng kapangyarihan, kundi ng kapangyarihang ibinabahagi. Kailangan niyang gamitin, hindi dahil siya'y natatakot, kundi dahil may taong kailangan niyang ipagtanggol. 3 tapik, isang salita, isang pag-asa na handang tumayo laban sa anino. Ngumit hindi nag-isa ang anino, may natutulog pang mga bagay sa dulo ng gubat na gising na at ang gabi ay nagsimulang kumunot ng noo. Joey ay lumabas ng bahay na may maliit na ilaw ng tapang sa dibdib at ang mundo sa paligid niya ay hindi na lamang tanawing alam niya. Ito'y naging larangan ng pagpili, maging bata at tumakbo o maging tagapangangalak at humarap. Ang mga yapak sa lupa ay nagparinig ng 3 sunod-sunod na kutok, hindi maliliit na tunog lang ng paa, kundi mga tanda. Sa sandaling iyon, parang nag-ikot ang hangin sa paligid ni Joey at ang baston niya na dati ay payat na pirasong kahoy ay tila tumigas at nagbigay ng ibang bigat sa kanyang kamay. Alam niyang hindi siya maaaring bumalik sa katahimikan na dati niyang kinalakihan. At habang lumalapit siya sa gilid ng bakuran, isang anino ang lumuhod sa dulo ng landas, malaking, mababa at may mga mata na kumikislap na parang 2 maliliit na banga ng uling. Ang sumunod sa kanya sa gabi ay hindi nag-isa, may mga kumakandado ng hangin nagdudulot ng kabagabagan. Ngunit sa kabilang bahagi ng punso, may isang maliit na ilaw na kumikislap, parang paalala na hindi siya nag-iisa. Joey huminga ng malalim, binukas ang supot at dahan-dahang inilabas ang isang maliit na piraso ng tinapay. Ito ay hindi solusyon, ngunit ito ay panukala, isang pakikipagpalitan ng respeto at alay, hindi pagbigay ng takot. Nagtiwala siya sa sarili.
Hindi pananakit ang kailangan, kundi pag-ibig at tiyaga. Ngunit ang gabi ay may iba pang plano. Sa isang iglap, naramdaman niya ang pag-ikot ng lupa sa ilalim ng paa. May sumunod na lungkot at sumunod na pagngunguya ng hangin. May 3 pagkatok sa pintuan ng puso ng baryo. At sa kaliwa, sa anino ng lumang puno, may mga mata na nagliwanag ng dahan-dahan. Joey naghilamos. Alam niyang malayo pa ang laban. Hindi pa ito ang dulo. Ngunit may isang bagay siyang napagtanto na higit na malaki kaysa sa sinumang anino. Ang katauhan ng pamilya, ang boto ni Lolo na hindi pumayag sa takot, at ang tunog ng bastong nasa kamay niya. Kaya siya tumayo, tinatalikuran ang sariling takot at hinarap ang gabi na may mga hakbang na matatag sa lupa. Sabay humakbang papunta sa lugar kung saan kinakailangan ang unang pagtibay ng tanggol. Ngulit sa likod niya, may iba pang nilalang na kumikilos na parang alikabok sa ilalim ng buwan. Isang anino na tilang nag-aaral ng kanyang galaw, lumalapit at lumilipad bahagya, naghahanap ng bakante sa tapang ni Joey. Ang gabi ay tila nagpapatulay sa isang lumang paniniwala. May mga bagay na hindi basta mawawala sa kadiliman. Kailangan silang hamunin. Joey ipinayo ang baston, dahan-dahan at muling pinukpok ito 3 beses. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi lamang siya nag-isa. Sa loob ng punso, may isang maliit na halakhak, isang pag-uunawa mula sa isang kaibigan na hindi niya nakikita nang laging nandyan. At ang mga tunog ng gabi na dati ay pumipigil sa kanyang galaw ay unti-unting nagbago sa ritmo. Ngunit sapat ba iyon? Hindi pa malinaw. May mga yapak na papalapit, may isang koleksyon ng mga anino na nanginibabaw sa dulo ng landas. At ng gabing iyon, habang ang buwan ay sumusubok tumingin mula sa likod ng mga ulap, si Joey ay naglakad atungo sa daan ng bakuran na may baston sa kamay, may supot sa bulsa, at may damdaming handang harapin ang anumang sumunod. Hindi niya alam kung ano ang magaganap, ngunit ang bawat hininga niya ay nagtataglay ng isang panata. Hindi niya ipapabayaan ang bahay na kanyang pinakukupkop, ang lolo nina at ang ate na nagbabantay ng bukas. Ang gabi ay nagdilim ng hindi basta. Nagtipon-tipon ang mga anino at ang mundo ay tila nakapako sa isang sandali, parang hininga na humihinto bago humarap sa sumunod na hakbang. Sa likod ng punso, may maliit na liwanag na kumikislap, isang paalala ng kaibigang puting diwende. At sa unahan, may anino na sumusunod sa kanya ng palihim. Joey naglakad at ang mundo ay naghintay. Ang unang anino ay hindi nagmadali. Lumapit ito na parabang sinusukat ang hangin at ang mga mata nito ay nagliwanag ng malamlam na uling, hindi naglalagablab ngunit sapat upang mag-iwan ng bakas sa paningin. Si Joey ay huminga ng malalim, pinalakas niya ang kapit sa baston at inilipat ang timbang ng katawan pasulong. Ang supot ng tinapay ay nakayuko sa kanyang bulsa at sa loob ng maikling sandali ay tumilawok ang mga alaala ni Lolo, mga kwento ng lumang bahay, mga babala na may mga pintuang hindi dapat hayaan ng nakabukas sa gabi at isang panalangin na palaging inuulit bago matulog. Joey, mahina ang tinig mula sa loob ng bahay, parang pag-aliyaw ng pinto. Si ate, sigaw na may pagkabalisa, nagmumulto sa gilid ng bintana. Huwag kang lumalayo. Ngunit hindi siya bumalik. Ang tinapay sa bulsa ay parang dikawing na panukala pa rin. Alam niyang hindi ito sapat na sandata para sa aninong iyon. Sa halip, hinanap niya ang maliit na liwanag na kumikinang sa punso, ang puting diwende na kanina pa niya pinapansing nagtatago sa mga ugat. Matalim ang mga mata ng diwende, ngulit hindi malamig, may pagkamatuwid na nakabaon dito at may mabilis na paggalaw ng mga kamay na hindi kapani-paniwalang tao. May pakikitungo, nagmumura ang diwende sa sarili at tumalon papunta sa balikat ni Joey na parang usok na naglilihim. Huwag mong ibigay ang lahat, isang piraso lang ng tinapay at isang pangako.
Sinulyapan ni Joey ang puting anyo. Anong pangako? Isang pangakong hindi mo ibibigay ang takot bilang susi, sagot ng diwende at may ngiti na nagsimulang magbalat kayo sa dilim. Tapikin ang lupa 3 beses. Ipinaalala iyon ng inyong lahi. Ang 3 tapik ay hindi para sa pag-atake. Ito ay tanda ng pag-anyaya. Huwag kalimutang tumawa kung kinakailangan. Hindi siya sigurado kung saan niya narinig ang mga salitang iyon. Baka sa isang panaginip ni Lolo, baka mula sa isang alon lumang awit. Ngulit ang tunog ng kanyang puso ay parang tumutugon sa ritmong ipinahiwatig ng diwende. Tinignan niya ang baston. Ito'y may mga gasgas at maliit na ukit na parang letra. Ilang beses pa niyang napag-isip, iyon ba ay gawang bahay lamang o may kakaibang kahulugan? Inilapat niya ang dulo ng baston sa lupa at pinukpok ng mabuti. 1 beses. Ang lupa ay parang sumagot. May panibagong tunog na nagmumula sa ilalim ng damo. Hindi malakas, ngunit sapat para magparamdam ng pagbabago sa hangin. Nagpataas ang buhok ni Joey sa kanyang mga braso. Pangalawang tapik, ang hangin ay nag-ikot, hindi na lamang palihim, kundi may kislot na parabang may mga dahon na nag-iihib at nagliliparan ng hindi napapagal. May kakaibang alon ng liwanag na dumaan sa pagitan ng puno at bahay, palaging nawawala sa paningin kapag tinitingnan ng direkta. At nang 3 tapik ay dumating, hindi na siya nakaramdam ng takot sa paraang dati. Ang mga mata ng anino sa harapan ay pumilat at ang gilid ng kanyang hugis ay nag-alis ng isang pakiramdam ng katiyakan. Hindi lahat ng anino ay nagmumula sa kasamaan, ngulit ang ilan ay nagiging malupit kapag nilalapastangan. Ang anino ay umingay, isang uri ng ungol na parang mga bato sa ilog na nagsasalpukan. Narito, malakas na anunsyo ng diwende. Mabilis siyang bumaba mula sa balikat ni Joey at pumaligid sa basil. Sa paligid ng punso may liwanag na umusbong, maliit na piraso-pirasong kislap na kumalat tulad ng mga alikabok at dahan-dahang sumanib sa ibabaw ng lupa, bumubuo ng isang bilog na hindi malaki ngulit matibay. Ang bilog ay hindi nagbubulag sa dilim. Ito'y nagmumula sa isang uri ng liwanag na malamig ngunit matatag, parang buwan na kininang sa salamin. Ang anino ay tumingin, parang sinusubukang intindihin ang bagong anyo sa harapan nito. Bawat indayog ng bilog ay parang nagbubunsod ng tunog, halinghing ng damo, ritmo ng talinis na alon. Si Joey ay nakaramdam ng simpleng kapanatagan, hindi panalo pa, ngunit sapat para magpatuloy. Maglakad ka, bulong ng diwende, huwag mong hintayin na umatras sila. Minsan, ang anino ay sumusunod sa inyo lamang dahil inaasahan nitong susuko kayo. Sumunod siya. Ang bawat hakbang ni Joey ay parang nag-iwan ng marka sa bilog ng liwanag. Mga bakas ng sapatos na unti-unting kinakalkula ng bulaklak ng liwanag. Sa likod, ang anino ay nagpakita ng higit pang nangungulit. May mga ugnayan, parang maliliit na mga kamay na sumusubok humawi ng hangin. Subukang damputin ang anino ng liwanag. Isang anino ang nagmadali at sumalakay, ngunit hindi ito lumapit sa katawan ni Joey. Lumipad ito sa ibabaw ng lupa, gumulong ng parang hamog at naglayo sa paligid ng bilog. Nang makita niya ang mga piraso ng liwanag, biglang naglakas ang loob nito at tila nagpasya. Sasakupin ng bilog, unahin ang pinanggagalingan. Ngayon, malakas ang boses ng diwende, ngulit hindi ito mula sa kanyang bibig lamang. Para bang nagmula din ito sa ilalim ng lupa at sa mga ugat ng puno. Ang bilog ng liwanag ay sumabog, hindi sa karimlan kundi parang isang malumanay na pagsabog. At naglabasan ang mga aninong iyon na may kakaibang anyo. Hindi sila ganap na anino ng katawan, kundi mga aninong may hugis, may pakpak na abo at may mga ngiping tila kawing na bato. Si Joey ay natigilan, ngunit hindi umatras. Iniluwa niya ang isang piraso ng tinapay at inalay sa isang anino na lumapit, parang sinisigaw na alay. Ang anino ay nagdadalawang isip at lumapit ng mas mababa.
Sa sandaling hinawakan nito ang tinapay, parang bumigay ang bahagi ng dilim. May dumilat na liwanag mula sa gilid nito at napasinghap ito na parang may nadama. Ngunit ang alam ni Joey mula sa mga kwentong pinagsasabi ni Lolo, hindi lahat ng tinapay ay pankay. May mga tinapay na may asin at may mga tinapay na may pulbos. May mga tinapay na inihahain na may pusong mapagbigay at may mga handa na may mantsa ng pagnanasa. Kung magbibigay ka lamang ng tinapay, maaaring maaliw ang ilang anino, ngunit ang iba ay patutungo sa paglalaway na hindi mapipigil. Kaya tumingala siya at nakita ang mukha ni Lolo sa lilim ng bintana. Mukha nitong nakabuntot sa pinto, pilit na inilalabas ang kanyang tinig. "Joey!" sigaw ni Lolo, mababa at mariin. Hindi siya matatapakan ng tapang lang. Tandaan ang kanta. Ang kanta? Si Joey ay nagtakip sa dibdib at bumalik ang isang lumang himig, maliit na tugtugin na laging nilang inaawit sa tahanan tuwing may bisita ang gabi. Isang awit para sa kalasag at ilaw. Hindi malinaw ang mga salita sa una, ngulit ang tono ay parang naglilinis ng hangin. Pinag-isa ni Joey ang mga palad at sa isang malakas ngulit hindi nakikisindak na tinig ay pinaawit niya ang unang linya. Ang diwende naman ay sumabay at ang bilog ng liwanag ay kumindat sa ritmo. Ang mga anino ay napatingin, ang ilan ay huminto, natitinag ang pakpak at ang iba ay parang naghahanap ng karagdagang balwarte. Nang matapos ang unang talugtod, naramdaman ng lahat ang pag-igting. Parang isang maliit na pader ang unti-unting nabubuo sa pagitan ni Joey at ng dilim. Ang tiniis-tinig na tugtugin ay nagdulot ng kakaibang katiyakan. Ang dilim ay hindi kailangang talunin ng dahas kundi ng pagkakaisa. Ngunit hindi naging ganap ang kapayapaan. May pinakamalaking anino pa ring nanatili. Mahigpit ang itsura at hindi ito naaaliw ng tinapay o awit. Ito'y lumihis sa gilid at, sa isang mabilis na galaw, pinilit na tumago sa ilalim ng bilog. Si Joey ay tumayo ng mabilis, mga paa niya ay parang ipinako sa lupa at pinunasan ng baston sa hangin, naglalabas ng liwanag na kakaunti ngunit malikmata. "Takbo!" sigaw ni ate at nagbukas ang pinto. May dala siyang ilawan, isang lumang lampara na may apoy na naglalaro sa loob ng baso. Siya ay tumakbo palabas, ang kanyang buhok ay mabuhok sa hangin at may takot sa mga mata. Gulit sa kanyang mga kamay ay may tapang din na nakaukit. Ang tatlong ito, si Joey, si ate at ang puting diwende ay nagsanib. Ang lilim na nagpapalusot sa ilalim ng bilog ay dumalas papunta sa gilid ng bakuran. Sinisikap hanapin ang isang butas. Ngulit bago ito makarating, may narinig silang malakas na alulong. Hindi ng tao, kundi ng isang milalang na parang nagmula sa gitna ng kagubatan. Ang tunog ay bumalot sa kanila, malungkot ngulit may pagsubok. Ang mga dahon sa mga puno ay kumunot at ang buwan ay parang lumihim sa ulap. May iba pa, bumulong ang diwende. Hindi iyan ang nag-iisa. Lumalabas ang mga bagay na matagal nang natutulog kapag tumilawok ang gabi at may nawalan ng bantay. Si Lolo ay lumabas. Hindi na siya nakaupo sa pintuan. May pagkasuot siyang lumang Amerikana at hawak ang isang maiksing pinagkawalang kahoy na parang kawal. Ang kanyang mga mata ay nagningning ng karanasan, mga linya ng taon at kwentong hindi nauubos. "Joey," sabi niya ng direkta, "alahanan mo ang unang aral. Kapag ang anino ay sumusubok sumupil sa liwanag, huwag mong piliing tapusin ang kanilang buhay. Piliin mong bawiin ang nagiging liwanag nila. Huwag mong ipagpalit ang ating tahanan sa takot." Ang tinig ni Lolo ay parang inilagay ang isang patak ng init sa gitna ng gabi. Ang mga salita niya ay hindi mahaba, ngunit sapat na upang subukan ang loob ni Joey. Ang lalaking ito na gumising sa gabi at lumabas na parang matandang tagapagbantay ay nagbigay ng kalooban, hindi lamang sa salita, kundi sa paglakad at sa pagkilos.
Sa sandaling iyon, isang malakas na anino ang sumubok tumagos sa bilog. Mas malaki ito kaysa sa lahat. Para bang tinipon nito ang lahat ng kolektibong takot ng baryo at inilabas ito sa anyo ng isang nilalang na may mga galos. Naglaho ang himig at ang katahimikan ay naging mabigat. Si Joey ay nagulat nang maramdaman niya ang dulo ng baston na parang kumawala sa kanyang kamay, hindi sa literal na paraan, kundi sa pakiramdam. May lumabas mula rito, isang mahinang liwanag na kumikislap. Hindi mo masasabi kung ano-ano ang mga imahe nito. Baka alaala ng mga taong nagbantay sa bahay, mga kandila na hindi natabunan ng hangin, at mga ngiti na nagligtas ng gabi. Ang liwanag ay lumago ng dahan-dahan, tumugon sa awit at sa pagnanais ng puso ni Joey. Nagpasya ang pinakamalaking anino na umatake ng buo. Ito'y humagis ng isang ulap na parang mga patak ng tinta at ang mga ito ay pumaimbulog papunta sa bilog. Kasabay ng pag-ulan ng usok na iyon, may naramdaman silang malamig na singaw sa balat. Ngulit bago ito dumapo, sinapawan ng liwanag mula sa baston. Isang pagsiklab na hindi malakas, ngunit sapat upang baguhin ang direksyon ng hangin. Ang anino ay tumigil, parang may namumuong pag-aalinlangan sa gitna ng kadiliman. Sa loob ng ilang tibok, nag-igting ang katahimikan hanggang sa parang bibig ng dagat bago sumabog. At sa sandaling iyon, naisip ni Joey, hindi siya nag-isa dahil siya ay may pamilya, may diwende at may tahanang pinaglalaban. Ngunit hindi pa rin sapat iyon para tapusin ang gabi. Sa malilim na gilid ng kagubatan, may nagningning na mata, hindi kagaya ng iba. Ito'y sinusunod sila at may balak na hindi maitatanggi. Si Joey ay tumigil, pinilit ang sarili na humanap ng ibang paraan. Kung hindi niya kayang itaboy ang dilim ng mag-isa, kailangan niyang malaman kung bakit ito bumalik at kung saan nagmula ang bagong lakas nito. Hahanap tayo ng ugat nito, mahina ang sabi ni Lolo. Hindi natin ito lulubusin nang hindi natin lalaman kung ano ang nagpapakain sa dilim. Ang mga salita ni Lolo ay nagbukas ng isa pang landas, hindi lamang pagtanggol, kundi pag-usisa. Si Joey ay tumango. Alam niyang may isang bagay pa siyang kailangang gawin. Isang bagay na mas komplikado kesa sa 3 tapik at isang piraso ng tinapay. Kailangan niyang maglakbay, kahit sandali, papunta sa gilid ng dahan-dahan ng nakahugis na gubat kung saan nagmumula ang mga mata na kumikislap. At habang ang mga anino ay nag-ipon at ang hangin ay dumaloy sa paligid nila na parang nagbabala, nagtipon ang maliit na grupo at nagpasya. Hindi lamang maghihintay, sisimulan nila ang paghahanap ng ugat kahit pa ang gabi ay puno ng hindi nakikitang mga tanong. Joey ay humawak ng mas mahigpit sa baston at ang puting duwende ay naglatag ng isang maliit na tampok na liwanag sa palad nito. Isang sinag na parang silakbo ng apoy na hindi sumusunog pero nagliliwanag. Si ate ay nagdala ng lampara at si lolo ay naglakad ng mahinahon, pinagkukumpas ang kanyang maliit na kawit. Ang bakuran ay napalibutan ng mga mata ng kadiliman na nananatiling nakatana. Ngulit may bagong sigla sa puso ni Joey. Hindi niya hahayaang talunin ng anino ang tahanan na kanyang minamahal ng walang paglaban. Hindi lamang para itaboy ang dilim, kundi para alamin ang dahilan ng pagbalik nito. Sa likod ng kanilang mga hakbang, ang bahay ay parang isang mito, isang lugar na dapat panindigan. At sa unahan, ang gubat ay tila nag-aabang, stretched at naghihintay upang ibunyag ang sarili. Naglakad sila patungo sa daan na patungo sa kagubatan. Ang mga yapak na tumunog sa lupa ay nag-iwan ng marka at ang gabi ay nagbalik sa itsura ng isang bloke na puno ng mga lihim. Kay Joey, ang bawat hakbang ay may bagong pag-asa at bagong pagkatakot, ngunit higit sa lahat, may tungkulin. At habang sila'y sumusulong, unti-unting nag-araw ang liwanag ng baston, hinahati-hati ang anino at sa bawat kislot ng ilaw ay may mga tanong na nagpupunas ng hangin.
Saan nagmula ang dilim na ito at sino ang handang magbayad ng katotohanan? Ang sagot ay hindi pa malinaw, ngunit ang kanilang paglalakad ay nagsimula na, at sa pusod ng gubat ang mga mata ay lumingon at may isang tinig na hindi marinig ng iba kundi ng mga handang tumingin. Ngunit ang gubat ay hindi nagpakita agad ng lihim nito. Bawat hakbang ay parang pagtula na binabalot ng hangin. May saglit na pag-iling ng mga dahon, may bahagyang pag-iyak ng mga sanga, at may tunog na hindi maipangalan. Sa paligid nila, ang mga punong tibig ay may mga kakaibang marka, guhit-guhit sa balat na parang hinawakan ng isang matagal ng kamay. Maliit na butas na puno ng lumot na kumikislap, maliit kapag natatamaan ng sinag ng baston. Ang lampara ni ate ay tila naglalakad sa unahan, naglalabas ng mga aninong dumudula sa lupa. Ang puting duwende ay sumasabay, ang liwanag sa palad nito ay humuhuni na parang maliliit na kuliglig. Naririnig mo ba iyon? Bulong ni Joey, ang boses niya bahagya lang natalab. May tunog, parang tunog ng mga paa na dumadaan sa damo na di tugma sa kanilang mga hakbang. Parang may iba pang naglalakad sa loob ng gubat, ngunit hindi nila nakikita. Lumalakas ang hangin, mayroong malamig na humaplo sa batok ni Lolo at nagtigil siya. Itinuring ang paligid bilang isang bagay na dapat unawain. Huwag kayong magmadali, sabi niya. Ang gubat ay may sariling ritmo. Kapag sinubukan mong putulin ito, lalaban. Lumapit sila sa isang maliit na burol at sa burol may mga bato. Maliliit, pinag-ayos na parang may sinimulang seremonya. Sa gitna, may isang piraso ng tela na nabahira ng alikabok at 4 na pirasong tingga na nakakalat. Si Joey ay lumuhod at hinawakan ng tela. Amoy lupa at lumang usok ang sumalpok sa kanyang ilong at biglang may naalala siyang kanta, isang lalabay na minsang inuuyam ng kanyang ina. Hindi na malinaw ang mga salita, pero may pagkabitin at may isang pangakong nasimulan ng hindi natapos. Mga tanda ng alaala, mahinang sabi ng diwende, at ang liwanag sa kanyang palad ay kumislap ng may pahiwatig ng pag-aalala. Ang dilim, kumakain ng nakalimutan, hindi iyon nagtatayo ng bagong lakas, kundi kumukuha ng mga nahulog na salita. Alaala? Tanong ni ate. Kung kumakain ng alaala, paano kung ang mga alaala ng ating kahit simpleng gabi, mga ngiti, mga kanta, ang nasasakal, paano namin maibabalik? Lolo tiningnan ng tela, mga mata niya na parang nagbalik sa isang nakaraang panahon. Noong bata pa ako, sabi niya, may isang gabi ring ganoon. Ipinangako namin sa isang puno ng bayan na aalagaan namin ang ilaw. Naglagay kami ng simbolo, isang bagay na magpapaalala sa amin na huwag kalilimutan ang paggawa ng liwanag. Pero may isang gabi na naging masalimot, may isang pamilya na umalis at hindi na bumalik. At nang unti-unti naming nakalimutan ang pangako, may pumasok na dilim. Si Joey ay naramdaman ang bigat ng sagot. Kung ang dilim ay lumalakas dahil sa nakalimutan, kailangan nilang magbalik ng mga bagay na dapat pinanghawakan, mga pangako, mga ngiti, mga kanta. Ngulit paano mo ibalik ang pangako ng mga taong wala na? Hindi pa sila nakakatagal nang may kumapit na malamig na hangin at mula sa kaliwa ay may lumitaw na landas, halos hindi mapansin na tatakpan ng mga ugat at mga luntiang sapot. Pinamunuan ng kulay abo ng mga lumot, naglalakad sila sa landas na iyon at napunta sa isang maliit na parang na napapalibutan ng mga lumang puno. Sa gitna ng parang, may isang puno na mas malaki kesa sa iba, at sa ilalim nito may isang bagay na tila bato, ngunit may mukha na parang hinugis ng oras. Isang tinig na hindi nagsasalita ng salita, ngunit nagpapahiwatig ng pag-aalala. Doon, wika ni Lolo habang nilalakdad ang kanyang kamay sa ibabaw ng bato. Ito ang lugar. Dati, dito kami nagtatahi, mga lola at lolo ng baryo, ng aming mga pangako. Dito namin inilalagay ang mga bagay na gagamitin ng susunod na henerasyon upang maalala ang ating liwanag. Sumiklab ang liwanag mula sa baston ng bahagya at lumitaw sa ibabaw ng bato ang isang guhit.
Mga hugis ng kamay, maliit na bituin at isang maliit na lansangan na kumakatawan sa bahay-bahay. Ngunit may isang guhit na tila nilunok, isang malaking bilog na nagkukubli ng isang salita. Ang salita ay hindi agad na unawaan ni Joey, ngunit may tunog na anumang oras ay maaaring maging alaala. Mukhang may nawawala, puna ni ate, parang may sining na hinugot sa gitna. Ang mga anino ay tumigil sa kanilang pagsuyod. Ang puting diwende ay naglalabas ng isang mas matingkad na sinag at ang lampara ni ate ay parang nagbabago ng kulay, nagiging mas malamig, parang asul na nagagalaw sa hangin. At bigla, mula sa ilalim ng bato, may isang tunog, isang putik na parang paggalaw ng lupa, at isang maliit na sisidlan ang sumulpot, lumuwalhati sa dilim. Sa loob nito, may isang bagay na kumikislap, isang butil ng liwanag na hindi mas malaki sa pulgar ni Joey. May init na hindi nakakasunog, may halimuyak na parang sariwang tinapay at mabangong dahon. Ang butil ay naglalaho, hanay, lumilipad sa hangin at dahan-dahang pumunta sa palad ng diwende. Pumaylan lang ang mga mata ng mga anino, nagkaroon ng maliit na kahinaan. Hindi pa tatalon ang malaking anino, napansin ni Lolo, ngulit may pagbabago. Hindi pa sapat ang butil upang itaboy ang lahat, ngulit sapat para magbigay ng panibagong dahilan ng pag-asa. Liwanag ang dumaloy mula rito patungo sa mga guhit sa bato hanggang sa mga hugis kamay, at parang bumalik ang kislap ng isang dating batingaw. May iba pa? Tanong ni Joey, at sa kanyang boses may pagkasabik at takot magkahalo. May mga piraso sa ating paligid, sagot ni ate. Mga laruan, mga kanta, mga salita na hindi na sinambit. Kailangan nating hanapin ang mga iyon. Kung makakakuha tayo ng marami, maaaring mabuhay muli ang buong pangako. Bakit ako? Tanong ni Joey sa sarili ng bahagya lamang. Bakit siya ang kinailangan? Siguro dahil siya ang may baston. Siguro dahil siya ang bata na may diwang hindi pa lubusang natutulog. Ngulit ang tanong ay napalitan ng isang bagong layunin. Ang pangangailangan na maglakbay pa, maghanap ng mga piraso at ipagtanggol ang maliit na liwanag sa kanyang palad. Nag-ayos ang grupo, nagpasya na maglakbay pa sa loob ng gubat, ngulit bago sila umalis, narinig sila ng isang boses, malamig, mahinang, parang hangin sa mga lagusan ng puno. Hindi ito boses ng mga mata, isa itong boses na puno ng pagkalito at pagmamakaawa. Dalhin ninyo pabalik ang alaala, wika nito. Dalhin ninyo pabalik ang tinig na hindi ninyo natapos. Ako ang nagdusa nang kami ay isinantabi. Ako ang naghintay. Napatigil ang puso ni Joey. Ang boses ay nakakakilala sa isang bagay na hindi niya matumbasan, ngulit may tunog ng katotohanan na pumukaw sa loob niya. Sino ka? Tanong niya, at ang tanong niya ay hindi lamang para sa boses, kundi para sa gubat mismo. May saglit na katahimikan. Pagkatapos, dahan-dahan, isang aninong mas malaki sa iba ang lumabas mula sa likod ng isang puno. Hindi ganap na anyo, ngulit may hugis ng isang tao na naglahapo-hapo. Ang mga mata nito ay dalawang bituin na puno ng pagod. Hindi ito agad umatake. Humiga lamang ito sa lupa at tila nag-aalinglangan sa isang bagay. Ako ang naiwang pangakong nilisan, bulong nito nang may pag-aspas ng dahon. Ako ang naghintay ng mga henerasyon. Ngunit nang kayo o ang inyong mga ninuno naglaho sa pag-aalaga, ako'y nagugutom. Kailangan ko ng mga alaala upang mabuhay. Magbibigay kayo at ako'y siya namang magpapakawala ng isang lihim kung kaya ninyong talagang makipag-ayos. Sumulyap si Lolo sa anino. May palitan ba? Tanong niya. Ano ang hinihingi mo? Ang anino ay tumingin kay Joey. Isang pangalan, wika nito, at may tunog ng pangungulila. Isang pangalang sinunog ng oras. Ibigay niyo iyon at babayaran ko kayo ng bagay na makapipigil sa paglaganap. Tumigil ang luha sa gilid ng mata ni Joey nang maisip niya ang pangalan ng inang lumilipas sa isang malabong alaala. Hindi niya alam kung ito ba ang eksaktong hinihingi, ngunit alam niya na ang anino ay hindi nangangailangan ng kabuuan.
Isang pangalan, isang pinakadakilang maliit na tanda ng pagtatalaga ay maaaring sapat. Nagkatinginan ang mga kasama. May bahagyang pag-aalangan, ngunit may bagong plano. Hindi sila magbibigay ng pangalan na hindi na nila kayang isalaysay. Hindi nila pagsasawalang bahala ang anino. Pipiliin nila ang tatanggap na magbibigay at ang paraan ng palitan. Si Joey, sa gitna ng gabi at liwanag, ay napilitang magdesisyon. Ang puso niya ay kumakabog, hindi dahil lamang sa takot, kundi dahil sa pagtitimbang ng pangako. Sa maliliit na bagay na bumabalik sa kanya, isang huni, isang halakhak, may isang pangalan na unti-unti niyang naaalala at sa pag-unlad ng alaala, may liwanag na nagliliwanag sa dulo ng kanyang palad. Ngunit bago pa man niya masabi ang pangalang iyon, may narinig silang malakas na yabag, hindi galing sa lupa, kundi mula sa puno mismo. At ang anino ay nag-igting, parang panlaban. Ang mga mata sa gilid ng gubat ay nagningning muli at tumigin sa pagsasaing. Hindi nila alam kung ano ang darating, ngunit alam nila, ang laban para sa mga alaala lamang ay nagsisimula pa lamang. Nagkita-kita ang kanilang mga mata at sa pagitan nila ay unti-unting sumikat ang isang bagong kaisipan. Hindi sapat ang isa, kailangan nila ng marami. Kailangan nilang lumabas sa bilog, maglakbay sa mga bahay, humingi, magsalita at alukin ang kanilang mga alaala upang bayaran ang anino. Sa puso ni Joey ay may isang tinig na sumisipol, isang pangako hindi lamang para sa kanila kundi para sa buong baryo. At sa gayon, sabay-sabay silang naglabas ng hininga, nagbalik ang sinag ng baston at naglakad palabas ng parang patungo sa mas madidilim na bahagi ng gubat, dala ang unang butil ng liwanag at ang isang bagong layunin. Hanapin ang mga nawawalang pangako at gawing liwanag ang mga ito bago tuluyang lunurin ang dilim ang kanilang mundo. Tumahimik ang gubat sa kanilang paglakad, maliban sa pag-aspas ng dahon at ang bayayad na pagngitngit ng baston ni Lolo. Lumilisangan ang mga ilaw ng palad ni Joey sa bawat hakbang, parang mga paro-paro na hindi matagpuan ang pugad. Lumiliit ang daan, nagiging mas makitid at ang mga puno ay nagkikiskisan na parang mga matandang magkakasalubong na nagbubulong. Mag-ingat kayo, bumungol si Lolo. Hindi lang alaala ang nagugutom dito, may mga nilalang na kumakain ng pag-asa. Huminto silang tatlo sa labas ng bahay ni na Aling Mara. Isang maliit at payat na kubo na puno ng mga tela at amoy ng bagong lutong tinapay. Alam ng lahat na si Aling Mara ang tagapag-alala ng mga pangalan sa baryo. Siya ang nagtutukoy ng mga pangalan sa mga bagong silang na sanggol at siyang unang humahabi ng kwento ng mga pumanaw. Kung may makukuhang pangalan mula sa isang bahay, kadalasan doon. Kumatok si Joey, nanginginig ang kamay. Pumukaw ang liwanag ng baston at sinimulan niyang iawit ang isa sa mga lumang himig na itinuro sa kanya ni Lolo. Isang awit ng pag-alala na bumabalot sa salita hanggang maging mainit na singaw. Dahan-dahan, binuksan ni Aling Mara ang pinto. Ang kanyang mga mata ay tila may bitak ng mga nakalipas na panahon. "Ano ang kailangan ninyo?" tanong niya, ngunit may pag-alangan sa tinig. Ipinaliwanag ni Lolo sa payak na salita, ang palit. Ilang piraso ng alaala, isang kulay, isang huni, kapalit ng isang pangalan na hindi naman gaanong mabigat sa sinumang nag-aalay. Nagtagpo ang mga tingin, nabigat ang hangin. Si Aling Mara ay napangiti at para sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, ibinuka niya ang palad. "Gusto ko ng alaala ng dagat," sabi niya. "Ang saya ng aking anak nang una niyang makita ang alon. Iyan ang maibibigay ko." Inilagay ni Joey ang palad sa ibabaw ng palad ni Aling Mara. Nang magsanib ang liwanag mula sa baston at ang pulso ng kanyang puso, bumuhos ang isang maliit na lihim, isang tunog na parang alon, at isang pangalang naputol. Mara. Tumigil siya habang pinipilit alalahanin ang karugtong. Hindi nila natapos ang transaksyon nang may malakas na yabag mula sa loob ng gubat. Isang tunog na parang puno ang naglakad.
Huminto ang lahat. Ang mga mata ng anino na kanilang nakita kanina ay muling nagningning sa dilim at ang hangin ay naging mabigat na parang sumpa. Nagkatinginan ng grupo. Alam nilang hindi ginagawa nila ito ng tahimik. May sumasapit. May darating na mas malaki kesa sa kanila at mas matanda kesa sa kanilang mga alaala. Nakatandig silang tatlo, hawak ang munting piraso ng dagat na ngayon ay nasa palad ni Aling Mara. At sa puso ni Joey, isang pangalan na hindi pa buong dumadaloy patungo sa kanyang dila. May yugto ng pagpili na darating. Magtatakbo ba sila at iiwan ang mga pangalan o haharapin ang yabag at ipagtatanggol ang munting liwanag? Bago pa man sumagot si Joey, narinig nila ang mabigat na pag-ubo mula sa mga puno at isang dila ng anino ang nangiting-ngiti, naghahanda ng salita.